Sorry ayusin ko lang to sa CR. Sinumbat ni Arisa sa kuya niya na bakit hindi niya agad sinabi ang tungkol sa crypto bank ng daddy nila, na agad namang pinaliwanag ni Samuel na ayaw na niyang madamay pa ito dahil alam niyang madami siyang pinagdadaanan. Galit na sinaad ni Arisa na may karapatan siyang malaman dahil tatay din niya si Mike, na agad pinagsabihan ng kuya niya na hindi niya yun maintindihan kaya hinamon ng dalaga na ipatindi niya ito sa kanya. Dahil sa sumbatan nilang magkapatid ay lumabas si Aling Lolita na agad silang sinuway dahil baka magising si King at kung mag-aaway silang dalawa ay doon sila sa labas ng bahay. Imbes na magpaawat si Arisa ay galit niyang tinanong kung alam ba ng nanay niya ang tungkol sa crypto bank, kaya agad namang inamin ni Aling Lolita na alam niya na mas lalong kinainis ng dalaga. Sinabihan ni Samuel ang kapatid niya na ngayong alam na niya ang bagay na yun ay hayaan niyang mahanap niya yung seed phrase para maibalik niya sa mga biktima ng tatay nila ang mga pera, pero palabang sinabihan ng dalaga na hindi siya papayag dahil ang gusto niya ay maging parte siya doon, kaya kailangan nilang pag-usapan yung clue, sabay tinanong niya kung saan ito unang nadapa. Agad tinanong ni Samuel ang nanay niya kung may naaalala siya noong bata siya na kung saan nadapa ito, na pinaliwanag naman ni Aling Lolita na madaming beses siyang nadapa noong bata siya, lalo na nang nagsisimula pa lang itong maglakad. Sinabihan ni Samuel na yung klase ng pagkakadapa na hindi makakalimutan. Naalala naman ni Aling Lolita na may isang beses siyang nadapa na talagang pinag-awayan pa nila ng tatay niya dahil tinuturuan siyang magbisikleta, pero sumumplang ito at doon niya nakuha yung petlat niya. Tinanong agad ni Arisa kung saan siya tinuruang magbike dahil pwede silang magsimula doon, na naalala naman ni Samuel na sa park, kaya tinanong na naman ng dalaga kung saang park, nang saktong may tumunog sa harap ng bahay nila, kaya napalingon silang tatlo, na agad napatanong si Aling Lolita kung ano yung tunog na yun. Sabay sinaad niyang baka pusa, kaya sinabihan ni Samuel na titignan niya ito. Tumahol ang mga aso sa paligid nila pero walang tao sa labas, pero nang papasok na sana si Samuel ay nakita niyang may bakas ng paa mula sa gate nila, pero hindi niya sinabi sa nanay niya na sinaad niyang pusa ang nasa labas ng bahay nila para hindi ito matakot. Dahil dito ay nagpaalam agad si Aling Lolita na matutulog na. Nang makapasok si Aling Lolita ay sinabihan ni Arisa ang kuya niya na hindi pusa ang nakita niya, kaya binili ni Samuel na wag niyang sasabihin sa nanay niya, at pinasigurado naman ng dalaga na hindi yun malalaman ng matanda. Kinabukasan naman ng nasa opisina na si Samuel ay pinagmamasdan niya yung laptop niya nang saktong pumasok si Agnes para ibigay yung mga ipapapirma niyang mga documents, na agad binili ni Samuel na balikan na lang niya, kaya nagpaalam na si Agnes, pero nang lalabas na ito ay nakita agad ni Samuel yung scratch sa leeg niya dahil sa hinablot ni Johnny yung kwintas noong nagsiselos na naman ito, kaya tinanong ni Samuel kung napaano yung leeg niya, na agad namang nagpalusot si Agnes. Sinabihan ni Samuel na maghintay lang siya sa opisina niya, sabay lumabas na ito. Habang nasa opisina naman si Johnny ay kinuha niya yung record ni Samuel sa police station at pinagmasdan niya yung larawan niya, sabay sinabihan niya ang laki niyang kumag na iiputan pa siya sa kanyang ulo. Nang babalik na si Samuel sa opisina niya ay nakita niya ang nakaupo si Agnes sa table niya at pinagmamasdan niya yung laptop niya. Agad sinara ni Samuel yung laptop niya, sabay tinanong niya kung anong ginagawa niya. Humingi naman ng sorry si Agnes, sabay nagpaliwanag na wala kasi siyang maupuan kaya nag-space out ito habang nakatingin sa laptop niya, pero hindi niya alam na may importanteng nakalagay at hindi niya yun nakita. Agad namang nilagyan ni Samuel ng band-aid yung scratch sa leeg ni Agnes, kaya nagpasalamat ito na agad niyang sinabi na babalikan na lang niya yung mga pinapapirma niya. Nang nasa labas na ng building sila Roldan, Jacob at Agnes ay saktong palabas na din si Samuel, pero nagpanggap itong hindi niya sila nakita, kaya dumiretso ito, na agad namang tinawag ni Roldan, sabay tinanong niya kung uuwi na ito. Agad namang bumalik si Samuel na agad niyang sinabihan na pauwi na din ito, sabay giniit niyang tapos na yung isang proposal niya na baka gusto niyang silipin, na agad namang sinabihan ni Roldan na yun yung isang agenda nila kinabukasan sa kanilang meeting,
na agad namang sinabihan ni Samuel na baka gusto niyang mag-advance reading, sabay sinadya niyang ilaglag yung laptop niya kaya nawasak ito, kaya nangkigil na palihim si Roldan at Jacob dahil may access sila sa laptop na gamit niya. Ang alam nila Roldan at Jacob ay maiisahan nila si Samuel pero sila ang naisahan niya dahil alam niyang may ibang taong may access sa laptop niya pero hindi niya pinahalata kaya gumawa sila ni Ismael ng ibang paraan na technique ito ni Samuel para makapasok siya sa IT department at makakapasok na siya na makukuha niya ang kontrol ng CCTV department kaya mapapahinto nila ni Ismael lahat ng CCTV at maghahanap ito ng dokumento sa mismong opisina ni Roldan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episodes. Marami pong salamat.